Purihin ang Diyos sa gabing ito. Tayo po'y magpasimula na. Sa ating pagpasimula, tayo po'y manalangin sa Diyos. Amang Diyos sa langit, Ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin na pagpalain mo pong iyong masalita. Punuin mo kami, Lord, ng kagalakan sa aming puso, sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pakikinig ng iyong masalita. Pagpalain mo, pagalingin mo yung mga puso namin, Panginoon. Punuin mo ng katuwaan, kagalakan ng puso namin. Sa ngalan po rin sa gabing ito, pagpalain mo yung masalita, pagpalain mo rin yung mga tagapanood, tagapakinig natin. Hallelujah. Ganun din, Lord, yung himpapawid, yung internet, yung YouTube, yung Facebook, pagpalain mo, Panginoon. Maabot natin yung mga tao sa pamagitan ng mga salita mong aking ipinapangaral, Panginoon. Salamat po. Basbasan mo ang iyong mga salita sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Gumagawang may pagkakaisa. Yan po yung ating title ngayon ng mensahe ng Panginoon. So, ang ating mensahe ngayon, matagpuan natin sa unang hari. Hukom, chapter 6, verse 33 hanggang 35. Hukom. Ito yung panahon ng mga bayaning hukom. Hukom. 6:33 hanggang 35. Sa 33, kung umpisa natin, verse 33, Hukom chapter 6, verse 33 hanggang verse 35. Sa 33, ang mga Madyanita at Amalekita at iba pang lipi sa silangan ay nagsama-samang tumawid sa Ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. So ito yung mga Madyanita at Amalekita, ito yung matinding kalaban ng Diyos. Na noong una pa man, ito yung hindi kumikilala sa Diyos itong mga taong ito. Kaya kalaban siyempre sila ng Diyos, kalaban din sila ng bayan ng Diyos. So, panahon po ito ni Gideon. Sa panahon po ito ni Gideon na bayani ng Israel o hukom ng Israel. Sabi diyan, sa 34, lumukob kay Gideon ang Espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang tumpita bilang hudyat, bilang paghahanda na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abasir. Sa 35, nagpadala rin siya ng sugo sa buong nasakupan ng lipi ni Manasseh, Ases, Sibalon at Naphtali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Kaya, mahalaga yung pagkakaisa. Noong unang panahon sa lumang tipan, kapag hindi ka nakipag-isa sa bayan ng Diyos, paparusahan ka ng Diyos. Amen. Kapag hindi ka nakipag-isa, paparusahan yung buong angkan na yun, na hindi nakipag-isa sa angkan sa pakipagdigma. Kasi labanan ito. Yung Madyanita at Amalekita ay versus laban kay Gideon. Napakadami ng mga liping ito. Isama nilang iba pang mga lipi. So nagkampo sila sa lugar ng Jezreel para gapiin yung Israel. Amen. Nang lumukob kay Gideon ang Espiritu ng Panginoon, si Gideon ay pinalakas ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos nagpapalakas yan. Amen. Sabi ni Lord kay Gideon, labanan mo sila para ka lang lumalaban sa isang tao. Yung dami ng Madyanita at Amalekita at iba pang lipi, kasing dami ng balang. Napakadami nila.
Pero sabi ng Lord, labanan mo sila, para kang lumalaban lang sa isang tao. Kasi kasama mo ako, sabi ng Panginoon kay Gideon. Amen. Kaya pinalakas ng Diyos si Gideon sa pamagitan ng kanyang espiritu. Amen. Nung lumukob kay Gideon, ang espiritu ni Yahweh, lumakas si Gideon. Amen. Kaya hinipan niya yung trumpeta bilang hudyat, bilang paghahanda. Yung trumpeta ng hudyat yung parang paghanda sa pakipagdigma sa mga Amelisita at sa Madyanita. Amen. So napadala rin siya ng sugo sa buong nasakupan ng lipi ni Manasseh, Ases, Sibalon at Naphtali upang makiisa. Kaya mahalaga ng salitang makiisa. Makiisa sa kanya ang mga liping ito. At ang mga liping ito ay nagpasya. Napakahalaga rin ng salitang pagpapasya. Makiisa, nagpasya na mang sumama ang mga ito kay Gideon. Amen. Ay mahalaga yung makiisa, magpasya. Amen. Makita natin na ito yung puwersa nila. Yung makiisa kay Gideon at magpasya na sumama kay Gideon. Yung mga lipin ito na tinawagan ni Gideon para labanan yung mga Madyanita at Amelisita. Pero alam natin na ang lumaban lang talaga dito, hindi lahat. 300 lang. 300 lang ang kasama ni Gideon sa pakipagbaka at pakipaglaban sa mga Madyanita at Amelisita. Na kasi dami ng balang kasama ang iba pang mga lipi. Amen. Ito'y pakipagdigma, labanan, Madyanita, Amelisita, laban sa lakas ng Diyos. Amen. Laban sa puwersa ng Diyos na ibinigay kay Gideon para talunin yung mga Madyanita at Amelisita. Amen. Kaya yung mga lipi na yun na tinawagan ni Gideon, nakiisa sa kanya. At nagpasya sila na sumama kay Gideon para sa paglaban. Alam natin na ang proseso ng Diyos ay binawasan. Sabi ng Panginoon, napakadami ninyo. Baka sabihin nyo, nanalo kayo kasi madami kayo. Hanggang sa naging 300 na lang talaga yun. Laban sa kasindami ng balang Madyanita, Amelisita at iba pang lipi na nilabanan ni Gideon at saka yung 300 na kasama niya. Kaya yung buhay ni Gideon, pinalakas ito ng Panginoon. Parang si David din, pinalakas ng Espiritu ng Panginoon. Parang si Samson, pinalakas ng Espiritu ng Diyos. Parang si Jephthah, pinalakas ng Espiritu ng Diyos. Kaya nung panahon ng mga hukom, nilulukuban sila ng Espiritu ng Diyos para labanan yung mga kaaway nila. Amen. Amen. Kaya ang Espiritu ng Diyos nagbibigay ng kalakasan. Kaya pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, malakas tayo. Ano mang hadlang, kayang-kaya natin. Amen. Kaya nga sa Biblia, pinuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya sila nagkaisa sa damdamin at isipan. Yung damdamin nila, damdamin ito ng Diyos. Yung isipan nila, isipan ito ng Panginoon. Amen mo ba? Kaya yan ang susi ng tagumpay. Yung pakiisa, pagpapasya na makisama sa leader. Amen. Makisama sa leader na si Gideon. Amen. Kaya mahalaga na makita natin ang kahalagahan ng makiisa, magpasya. Tayo man din ay may labanan din. Amen po ba? May labanan na nangyayari sa buhay natin. Ang ating kalaban ay ang masama. Kaya talagang hindi natin may iwasan na minsan talagang may mga pagsubok sa buhay natin tulad ni Gideon. Kaya lagi ko sinasabi na noong panahon na yon, kahit may mga pagsubok sila, nagsikap pa rin sila makasunod sa Panginoon. Kaliwat kanan ang labanan. Kasi nga pinahintulot ng Diyos ang labanan para subukin din yung kanilang katapatan sa Diyos. Para si David, buong puso sumunod sa Panginoon. Wala siyang ginawa kundi nakalugod sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, yung kanyang maginawa. Pero may labanan pa rin. Madali lang basahin. Kung ikaw na sa proseso nila, hindi madali. Sa pinagdaanan nila, hindi madali.
Kasi kahit sumusunod sila sa Panginoon, mayroon pa rin mga against sa Panginoon. Mayroon pa rin kumakalaban sa Diyos at kumakalaban sa bayan ng Diyos. Amen. Kaya ganun talagang buhay. Laging may pagsubok para titingnan yung ating katapatan sa Diyos. Amen. Para makita ng Panginoon yung ating paging totoo sa Kanya. Amen. Amen po ba? Kasi kung walang pagsubok, hindi makikita yung ating katapatan sa Diyos. Amen. Kaya doon sa pagsubok na yun, tinitingnan ng Panginoon kung ikaw ba may pagsubok, ikaw ba may problema, kung talagang susunod ka pa rin sa Kanya. Amen. Kasi yung iba, pag may pagsubok, tumatalikod. Iniiwanan si Lord, tumatakbo. Kaya ganun yung iba. Kung hindi nila alam na patapos mapagtagumpay yung pagsubok, ay tagumpay at kaginhawaan. Amen ba? Kaya mahalaga yung makiisa, magpasya. Yung ating pakipag-isa sa bawat isa, pinagpapasyahan po natin yun. Amen. Pinagpapasyahan natin. Mahalaga po kasi na yung puwersa ng mga panahon na yun ay nandoon sa pakiisa at pagpapasya. Yung puwersa din natin, nandoon din sa ating pakiisa at pagpapasya. Yun yung puwersa natin, yun yung lakas natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi kung walang pakipag-isa, walang mangyari. Hindi pwedeng isa lang yung lumalaban. Dapat lahat tayo lumalaban. Dapat lahat tayo nakikipagbaka. Amen. Marami tayong mga pinapakigbaka sa buhay nito. Amen. Kung mapansin nyo, kami nakipagbaka rin. Tuloy ang labanan. Tuloy-tuloy ang labanan. Walang tigil ang labanan. Amen. Tingnan nyo, kami ay nakangiti. Tuloy-tuloy ang labanan. May mga labanan na nangyayari sa buhay namin. At sa inyo rin, ganun din. Mayroon ding labanan na nangyayari. Pero patuloy tayong lumaban. Huwag tayong atas. Huwag tayong susuko. Amen. Tulad ni Gideon, hindi sumuko. Hindi niya tinignan yung dami ng mga Madyanita, mga Melisita, at ibang lipi ng tribo na kasama niya. Hindi nila tinignan yun. Nakatingin sila sa Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, kapag nilabanan mo sila, para ka lang lumalaban sa isang tao. Amen. Ganun kalakas si Lord. Kaya sa ating pakipaglaban, huwag tayong titingin sa dami ng kaaway. Huwag tayong titingin sa dami ng problema. Huwag tayong titingin sa dami ng pagsubok. Ang tingnan po natin ay ang Panginoon at yung lakas ng Diyos na taglay natin. Amen. Dito sa Roma 15, verse 5 hanggang 6. Roma 15, verse 5 hanggang 6. Ipagkaloob naman ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Kaya mahalaga rin yung pagkakaisa. Ang Diyos ang nagbigay ng katatagan. Ang Diyos din ang nagbigay ng lakas ng loob na makapamuhay kayo na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Ang Diyos ang nagbigay ng katatagan. Siya din ang nagbigay ng lakas ng loob. Siya din ang nagbigay na makapamuhay kayo na may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Sa 6, upang sa gayon, nagkaisa kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Maging sa pagpupuri natin, magkaisa din tayo. Magsama-sama din tayo. Magpuri sa Diyos. Magkaisa kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Amen ba? So, kaya mapansin natin, pag tuwing tayo magpupuri, sama-sama tayo. Kasi yan ay papuri natin sa Diyos. Ginagawa natin yan. Nakaisa tayo na magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Amen. Sala natin, ang Diyos ang nagbigay ng katatagan, ang Diyos din ang nagbigay ng lakas sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan. Amen. Kasi noong unang panahon, sila din naman yung parang simbahan. Kasi sila yung naunang iglesia ng Panginoon. Yung mga tao noong unang panahon. Yung Israel, ang tinutukoy ko. Ito sa unang Korinto, chapter 1, verse 10. Mga kapatid, ako yung nakiusap sa inyo na sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na magkaisa kayo at huwag magkabahagi, maging sa pagkaunawa at sa pagpapasya. Amen. Unang Korinto,
chapter 1, verse 10. Yung panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako yung nakiusap, siya yung nakiusap sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na magkaisa kayo at huwag magkabahabagi. Huwag magkabahabagi. Maging sa pag-aunawa at maging sa pagpapasya. Maging sa pag-aunawa at maging sa pagpapasya. Dapat tayo yung nagkakaisa. Amin pa ba? Yung pag-aunawa natin dapat isa. Yung ating mga pagpapasya dapat isa. Hindi dapat nagkabahagi yan. Hindi dapat nagkakanya-kanya. Amin pa ba? Maging yung ating pagpapasya, yung pagpapasya natin, pagpapasya na katulad ng pagpapasya ng Diyos. Maging sa ating kaisipan, sa damdamin natin. Yung ating kaisipan, ito'y kaisipan ng Panginoon. Yung ating damdamin, ito'y damdamin ng Panginoon na nilagay sa ating mga puso. Amin pa ba? Kaya yung persa ng simbahan, nandoon sa pagkakaisa. Amen. Yung lakas natin, nandoon sa pagkakaisa. Kasi ang modelo natin dito, yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu na nagkakaisa. Amen. Isa sila sa gawain, isa sila sa salita. Amen po ba? Yung ating halimbawa. Matatag na halimbawa. Amen. Kasi kung hindi ka makipag-isa, parang hindi ka sa Diyos. Amen. Pag hindi ka na pag-isa, parang hindi ka sa Diyos. Kasi ang linya talaga ng Panginoon ay nandoon sa pagkakaisa. Pagkakaisa, sama-sama, magkatuwang. Amen. Alam niyo na kung ano yung purpose ng pagkaisa natin. Yung mga gawain sa simbahan, doon tayo dapat magkaisa. Sa unang panahon, maging sa digmaan, sila'y magkasama, magkaisa. Para magtagumpay sila, para samahan sila ng Diyos, para samahan tayo ng Diyos, nandoon dapat yung ating pagkakaisa. Amen. Kaya mahalaga yung pagkakaisa. Yun yung mga sinasamahan ng Panginoon, yung nagkakaisa. Gaano man kahirap ang labanan, gaano man kasalimuot yung labanan, kapag tayo nagkakaisa, kasama natin ang Diyos. Kasi yun yung puso ng Diyos, na ang kanyang mga anak dapat nagkakaisa. Magkasama, magkatuwang. Diba sa Nehemiah, chapter 3, verse 1 hanggang verse 32, nagawa nila yung templo, kahit mahirap, kahit may banta, kahit may tagapag-usig sila, nagawa nila kasi nga nagkakaisa sila, magkasama sila, magkatuwang sila. Sa lahat lang kanilang ginagawa. Yung kaliwang kamay, espada, yung kabila ay simento ang hawak. Mga materialis ang hawak ng kaliwa. Yung kanan, espada. Kaya mahirap yung panahon nila. May tutumbas pa yan sa panahon natin ngayon. May banta na sila'y papatayin kapag itinuloy nilang paggawa ng templo. Nehemiah chapter 3, verse 1 hanggang verse 32. Ang ginawa ni Nehemiah, hawakan yung inyong tabak at ang kaliwa ay materialis para sa pagtayo ng templo. Amin po ba? Napakahirap. May pagsubok, pero natapos nila ito sa tulong ng ating Diyos. Amen. Kasi kahit mahirap yan, pag nagpasya ka, talagang sasamahan ka ng Diyos. Ang mahirap lang sa atin, kahit na pag nahirapan tayo, hindi na tayo nagpapasya, sumunod sa Lord, yun po, nabibigo tayo doon. Pag ikaw kahit mahirap, huwag mong tingnan yung kahirapan, huwag mong tingnan yung pagsubok. Ang tingnan mo pa rin, sumunod ka sa Panginoon at makita mo, ang Diyos ay kikilos, sasamahan ka ng Panginoon. Kahit mahirap pa yan. Amen. Amen po ba? Sa dami ng pagsubok namin pinaglaanan, siguro kayo ganun din. Basta't magpatuloy ka, gaano man yung pagsubok na yan, ay magtagumpay ka. Amen. Kaya, lagi kong pinahala sa inyo, maging tapat kayo sa Diyos. Huwag kayong mag-imbot kasi may hangganan ang pag-imbot. May hangganan yung walang katapatan. May hangganan yan. Pag dumating na sa hangganan yan, tatangis ka. Mabibigo ka. Amen mo ba? Ngayon, masaya ka. Nagawa mo yung gusto mo. Pero may hangganan yan. Ang pagsuway ay may hangganan. Yung hindi pagsunod sa Lord ay may hangganan. May katapusan. Amen. At doon sa katapusan na yun, doon ka mabibigo, doon ka tatangis. Doon ka gagantihan ng Panginoon. Huwag niyong kalimutan yung paging tapat sa Diyos. Kaya, ibigin natin si Lord. Sundin natin yung kanyang mga utos. Tapos, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Amen. Yan yung tagumpay natin. Amen. Kaya yung katatagan, yung lakas sa loob, bigayan ng Panginoon. Para pagkaisahin tayo at
makiisa tayo sa pagpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Maging sa pagpupuri, mag-aisa tayo. Yung pakiusap ni Paul sa pangalan ng Panginoon Kristo na mag-aisa kayo at huwag magkabahabagi. Kasi ang pagkabahabagi, gawa ng laman yan, hindi yan sa Diyos, yung pagkabahabagi. Maging sa pagkaunawa, maging sa pagpapasya. Doon tayo magkaisa. Doon tayo dinadala ng Diyos sa pagkakaisa. Magkaisa, huwag magkabahabagi. Kasi hindi tayo susuportahan ng Diyos, hindi tayo tulungan ng Panginoon kung may prone tayong pagkabahabagi. Amen. Kaya dapat, anumang ating mga proyekto, anuman yung mga ating mga ginagawa sa simbahan, gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Si Lord ang ating motibo. Amen po ba? Dapat ang motibo natin sa ating paglingkod sa Panginoon ay si Lord ang ating motibo. Wala tayong ibang motibo sa ating paglingkod, kundi ang ating Diyos. Amen. Maging sa panalangin natin, dapat nagkakaisa tayo. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat magkaisa, magkasama tayo, magkatuwang tayo. Pasyon na natin yan. Yan na yung kumpasyon natin. Magkaisa, magkasama, magkatuwang. Hindi na natin makakalimutan yung mga salitang yan. Kasi yan yung ating lakas, yan yung pwersa natin. Amen. Mahirap na nag-iisa ka lang na ginagawa ang isang bagay. Nakakapagod yun. Amen. Mahirapan ka pag nag-iisa ka lang. Alam niyo, nasubok namin sa pamilya namin, yung anumang kalaki ang problema, pag nagkaisa kayo mag-asawa, kasama mga anak nyo, anumang kalaki ang problema, madaling malutas. Pero sa pamilya na lang, pag walang pagkakaisa, mahirap pag kanya-kanya. Pag madamot yung isa walang pakialam, mahirap talaga i-survive yung pangailangan. Amin ba? Mahirap. Kaya ubugin nyo ang inyong pamilya na magkaisa. Mahirap pag makasarili yung iba. Walang pakialam yung iba. Mahirapan ka. Kahit na magulang ka, pag yung mga pamilya mo, mga anak mo, madamot, makasarili, walang pakipag-isa, mahirapan ka. Kaya subok na po namin yan. Nagawan talaga ng paraan. Pag may pagkakaisa, nagiging matibay kapag mayroong pagkakaisa. Nasubok namin yan sa aming buhay spiritual. Amen po ba? Amen. Subok na yan. Sa maraming pagkataon, nasubok na po namin. Huwag lang maging makasarili. Kasi ang makasariling tao, yan ay hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos ang tao makasarili. Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 8, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan at magmahalan bilang magkapatid at maging sa maunawain at maging mapagpakumbaba. Kaya sabi diyan, magkaisa, magdamayan sa isa't isa, magdamayan daw tayo, magmahalan daw tayo bilang mga kapatid kay Kristo at maging maunawain at maging mapagpakumbaba. 1 Peter chapter 3 verse 8. Kaya mahalaga yung magkaisa, magdamayan, magmahalan bilang magkapatid kay Kristo at maging maunawain. Maunawain tayo at maging mapagpakumbaba tayo. Amen. Yan yung mga karakter ng tunay na mga anak ng Diyos. Yan ang tunay na ugali ng mga anak ng Diyos. Kaya mahalaga yung magkaisa. Amen. Gaano man kabigat ang suliranin, kayang pagtagumpayan pag mayroong pagkakaisa. Amen. Tandaan po natin, kapag hindi ka nakipag-isa, parang malabo kang mag-aari ka ng Diyos. Parang hindi ka masasabing sa Diyos kapag wala kang pakipag-isa. Amen. Kasi ang Diyos, ang modelo ng pakipag-isa. Siya ang modelo ng pagkakaisa. Yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu. Amen. Dito sa Ephesians chapter 4, verse 11, verse 13, sunod-sunod na verse.
Efeso chapter 4 verse 11, verse 13. Sabi diyan, sa 11, kung umpisa na to. At binigyan niya ang ilan ng mga kaloob upang maging apostol. Ang ito ba'y mga propeta, at ang iba'y mga evangelista, at ang iba'y mga pastor, at ang iba'y mga guro. Isa ang nagkaloob, ang Diyos. Amen. Isa ang nagbigay ng kaloob sa limang ito. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Pero yung limang ito na binigyan ng kaloob, isa ang kanilang gawain. Isa ang kanilang gawain. Ito yung gawain na ginawa niya ito upang ihanda sa paglingkod ang lahat ng hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Ginawa ito ng Panginoon upang ihanda sa paglingkod ang lahat ng hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So yung limang ito, yung apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro, isang nagkaloob ang Diyos. At yung limang ito ay nagkaisa para ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang ng Panginoon para patatagin ang katawan ni Kristo. Amen ba? Hindi nagkabahagi o hindi nagkahiwa-hiwalay itong limang ito. Hindi, sila'y iisa, sila'y magkaisa para ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, tayo yung mga hinirang ng Panginoon. Amen. Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng panampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. Amen. Sa 13 hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaisa ng panampalataya sa pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. Amen. Kaya ganun po yung lima na yon, nagkaisa sila para ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang ng Diyos upang patatagin ang katawan ni Kristo. Amen. Yun po yung purpose kung bakit may mga limang pagtawag. At binigyan sila ng kaloob ng Panginoon para yung apostol kaloob yun, yung propeta kaloob yun, yung evangelista kaloob yun, yung pastor kaloob yun, yung guro kaloob yun, yung lima na yun. Isa ang kanilang layunin pa ihanda sa paglilingkod ang mahinirang upang patatagin ang katawan ni Kristo. Amen. Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa ng panampalataya, magkaisa ng panampalataya sa pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. Amen. Si Kristo ganap, di ba? Kaya hanggang sa makarating tayo sa paging ganap ni Kristo. Amen. Nasa process tayo para sa paging ganap. Kailan magpatuloy tayo. Kailan magkaisa tayo. Amen. Yun yung layunin na yung lima na yun. Isa yung kanilang layunin. Isa yung kanilang gawain. Ihanda sa paglilingkod yung mga hinirang hanggang sa makarating tayo sa paging ganap ni Kristo. Ni Kristo, Jesus. Amen po ba? Yan yung purpose ng pagkakaisa. Upang patatagin ang katawan ni Kristo. Nagtulong-tulong yung lima na yun, yung fivefold na yun, para turuan ang tao, ang hinirang, para patatagin. Amen po ba? Walang pagkabahagi doon. Yan yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. Yan yung kaloob sa kanila ng Panginoon. Yung mga title na yan ay mga kaloob ng Panginoon, mga pangalan, kaloob ng Panginoon. Yung apostol, kaloob ng Lord, propeta, kaloob ng Panginoon, yung evangelista, kaloob ng Panginoon, yung pastor, kaloob ng Panginoon, yung guro, kaloob ng Panginoon yan. Para ihanda tayo. Ihanda sa paglingkod yung mga hinirang ng Panginoon. Patatagin ang katawan ni Kristo. Amen. Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa, sa panampalataya. Amen pa ba? Pagkakaisa ng panampalataya. Pag-isahin tayo sa panampalataya. Sa pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. Amen pa ba? Yan yung purpose noon. Kaya dapat nandoon yung pakipag-isa ng bawat sa atin. Yan yung bahagi ng pastor. Ituro sa inyo yung paghihanda sa paglilingkod sa Panginoon para patatagin kayo.
Amen. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa sa anang panampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Yesu Cristo. Amen po ba? Ito yung purpose ng pastor. Napakahalaga ng buhay ng pastor. Amen. Yun yung trabaho ng pastor. Patatagin kayo. Pag-isahin tayo. Amen. Dito sa unang Kronika, chapter 29, best to best hanggang best 9. Sunod-sunod na best. Unang Kronika, chapter 29, best to best hanggang best 9. Sunod-sunod na best. Sa best to, kung umpisa natin, 29 ng unang Kronika, chapter 2, best 9. Sunod-sunod na best yan. Kasi lumaklaw lang ako ng best 9. Best 2 nag-umpisa. Sa best 2, dahil dito, sinikap kong makapagtipon ng makagamitan para sa templo. Nagsikap si David para sa paghanda sa pagtayo ng templo ng aking Diyos. Tulad ng ginto, tulad ng pilak, tulad ng tanso, tulad ng bakal at kahoy. Napakaraming ihanda kong batong unis at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Akala ko walang marmol sa Biblia, may marmol pala. Amen. May marmol. Hindi lang yan, sabi ni David. Pati ang sarili kong ginto, pilak at ginto, ay nilang ko na rin sa gawain ito. Amen. Pansin po nyo. Pati yung kanyang sariling pilak at ginto, inilaan niya sa gawain ng pagtayo ng templo. Sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. Kasiyahan ni David na magkaroon ng templo ang kanyang Diyos. Kayo, nasisiyahan ba kayo? May nakala na kong 10,500 kilong ginto. 10,000 kilong ginto. Mula pa sa Oper at 5,000 kilong purong pilak. 5,000 kilong pilak. At ididikit sa dingding ng templo sa best 5 at iba pang mga bagay na gawin na mahusay na platero. So pagkatapos ipaniwanag David yung kanyang compassion, yung kanyang paghanda, yung mga kagamitan na kanyang ihanda, tinanong niya ang mga tao. Ito yung kanyang tao. Sino ngayon ang kusang loob na magbigay para kay Yahweh? Matapos niyang ipaliwanag yung kanyang compassion, yung kanyang paghanda na magagamitin sa pagtayo ng templo, sinabi niya sa mga tao, sino ngayon ang kusang loob na magbigay para kay Yahweh? Yung kusang loob na magbigay para kay Yahweh. Iyan yung kanyang tanong. Sumang-ayon agad ang pinuno ng sambahayan. Yung may bawat sambahayan noon, may mga pinuno. Sumang-ayon agad ang mga pinuno ng sambahayan. Sumang-ayon din yung mga pinuno ng bawat lipi, mga pinuno ng hukbo, at mga katiwala ng hari. Amen. Amen pa ba? Doon sa sinabi ni David, Haring David, sumang-ayon yung mga pinuno ng bawat sambahayan, mga pinuno ng lipi, pinuno ng hukbo, at mga katiwala ng hari. Nakipag-isa kay David. Amen. Sa kanyang layunin sa pagtayo ng templo. Sa programang yon. Amen. Sa programang yon para sa pagtayo ng templo. Amen. Kusang loob silang nagbigay at nakatipon para sa gawain ng templo ng 17,500 kilong ginto, 3,500 kilong pilak, 600,000 kilong tanso, at 3,500 kilong bakal. Sa 8, ipinagaloob nila sa kanilang mahalagang bato, yung mga may batong mahalaga sa kabangyaman ng templo ni Yahweh, sa pamahala ni Gisel, mula sa angkan ni Gerson. Masayang-masaya ang mga tao. Galak na galak ang mga tao sa kanilang kusang loob na paghandog kay Yahweh. At labis naman itong ikinatuwa ni Haring David.
So sa kanilang paghandog sa Panginoon, ay may kagalakan sila. Galak na galak ang mga tao sa paghandog nila sa Panginoon. Masayang masaya ang mga tao sa kanilang paghandog sa Panginoon. Amin ba? May kagalakan, may kasiyahan. Kasi sa Diyos nila hinandog, hindi sa tao. Amin ba? Kaya ganun to yung tamang motibo. Kapag ikaw ay naghandog sa Panginoon, dapat sa Lord mo hinahandog, hindi sa tao. Amen. Kasi alam naman natin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Maging ang ating buhay, siya rin ang may-ari. Maging lahat lang mayroon tayo, siya ang may-ari nito. Amen pa ba? Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Kung titingnan talaga natin, wala talaga tayong pag-aari sa mundong ito. Pamilya natin, pag-aari ng Diyos. Maging lahat lang mayroon tayo, yan ay pag-aari ng Diyos. Baga, pagkatiwala lang tayo. Kaya, dapat tayo ay, hindi tayo dapat naghihinayang pagdating sa paghandog sa Panginoon. Amen pa. Kasi ang Diyos ang nagbigay, siya din ang magbigay ng pagpapala sa atin. Amen pa ba? Lalo kang nabibigay, lalo kang pagpalain ng Panginoon. Tandaan po natin, yung mga madadamot, may katapusan yan. May hangganan yan. At pag dumating na po yung hangganan yan, tatangis ka. Amen. Yung mga walang pakialam sa gawain ng Diyos, may hangganan yan. May katapusan yan. At pag dumating sa katapusan ng buhay, iiyak ka. Amen. Kaya tandaan po natin, dapat tayong makiisa. Dapat tayong makisama. Dapat tayong tumulong para makita na talaga tayo mga anak ng Diyos. Makita na talaga tayo pamilya ng Diyos. Kasi yan talaga yung dapat makita sa atin. Amen. Kaya pag nagbigay ka, dapat may kagalakan. Dapat masaya ka. Kasi sa Diyos mo inahandog. Amen pa ba? Kaya pansin natin, dito sa talatang ito, di ba, magkaisa sila, magkasama sila, magkatuwang sila, matapos ipaliwanag ni David yung kanyang compassion sa templo, niredy niya lahat ng bagay. Tinanong niya mga tao, sino ang kusang magkaloob sa Diyos? Sino yung may puso na magkaloob sa Diyos? Kaya yung mga tao, nakipag-isa rin kay David. Kaya ibig sabihin, nagkaisa sila, magkasama, magkatuwang rin sila. Amen ba? Walang tao na hindi nakisama dito. Lahat nakiisa kay David. Kaya yung ating compassion, yung pagkakaisa, magkasama, magkatuwang, yun na yung ating laging kebes na binabanggit lagi, na pinahalagahan natin sa ating buhay, sa ating mga puso. Amen ba? Kasi makikita yan sa atin na lahat ng bagay. Kahit na, di ba, kahit may mga namatayan, nagkakaisa tayo para sa buhay. Kasi ang patay, wala na yon. Wala nang alam yon. Kaya nandun yung ating pakipagbahagi. Kasi naramdaman natin yung problema ng yung buhay. Amen. Alam na po, pag inisa-isa nyo, may problema talaga yung buhay. Amen. Yung kabaong na lang, problema yon. Yung pagkain ng mga tao araw-araw at gabi, problema yon. Kung may ambag tayo doon, nakabawas tayo ng nakabigatan. Amen pa ba? Kaya pinapractice natin yung ating mga sali na magkaisa, magkasama, magkatuwang sa lahat ng bagay. Yung title natin, magkasama na may kasamang gumagawa. Amen. Amen pa ba? Sino ba nasisiyahan doon? Gumagawang may pagkakaisa. Walang pinakaiba sa nagkaisa, magkasama, magkatuwang. Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa atin bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga lingkod ng Diyos, yan ang kalooban ng Diyos. Kapag nakita ng Panginoon, ganun tayo. Walang makasarili. Kasi yung makasarili na yan, dating takdang pa, may hangganan din yan. Wala kang pakialam, may hangganan ka. May katapusan yan. At pag dumating na po yung hangganan, iyak ka. Amen. Amen. Tandaan po natin, yung hindi tamang buhay ay may hangganan. Kaya sikapin natin na gumagawa tayo na may pagkakaisa.
Dami nating dapat pagkaisahan. Yung ating rental building, water bill, electric bill, maintenance, yung ating internet, yung ating darating na Thanksgiving. Mga gawain niya ng Diyos. Si Lord ang nangunguna dyan. Si Lord ang ating pinangalan dyan. Si Lord ang ating motibo sa mga bagay na yan. Amen po ba? Amen. Si Lord ang motibo natin sa mga gawain na yan. Kung sa atin lang, walang mangyari doon. Hindi mabubuo yan. Amen po ba? Kung sa atin lang, sa gusto lang natin, ba't pa tayo magpakahirap, di ba? Ba't pa tayo mag-Thanksgiving? Ba't pa tayo magpasalamat sa Diyos? Kaya sabi ko, ang Thanksgiving higit pa sa anibersaryo. Kasi ang anibersaryo, binibilang lang yung edad ng simbahan. Pero yung Thanksgiving, kulang ang ating pagpasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin. Amen mo ba? Kulang. Hindi kayang tumbasan ang binigyan tayo ng tagapagligtas. Hindi kayang tumbasan na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Na masigurado mo yung buhay na walang hanggan mo. Alam mo, kung wala sa Kristo, marami talagang mapunta sa impyerno. Yung impyerno na pumuntahan, na-break, natigil. Kasi nga dahil sa panampalataya kay Jesus. Dahil sa pangaral ng panampalataya tungkol kay Kristo, ma-break ang impyerno. Amen po ba? Lahat tayo. Ang direksyon natin, impyerno. Kung wala si Kristo, impyerno tayo lahat. Mananamba tayo sa Diyos-Diyosan natin, di ba? Yun yung ating nakagisnan. Yun yung ating nakagawian, himala talaga ng Diyos. Nakalaya tayo doon sa ating mga maling paniniwala. Kaya, kanino tayo magpasalamat? Siyempre sa Diyos. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang pagluwalhati. Amen. Pero may ginamit pa rin ang Panginoon para makalaya tayo doon. Amen. Para matuto tayo sa Kanya. Mayroong ginamit ang Panginoon. Paano kung walang ginamit si Lord? Eh di siguro, doon pa rin tayo, lumuluhod-luhod pa rin tayo. Doon pa rin tayo, umaampo. Sabi ng Bisaya, umaampo pa rin tayo. Doon pa rin tayo nakikiusap. Amen mo ba? Sa walang buhay na Diyos-Diyosan. Amen. Kaya salamat sa Diyos kasi naranasan natin yung mga pagpapala ng Diyos. Naranasan natin yung kalakasan ng Panginoon. Naranasan natin yung power ng Lord. Amen. Amen. Kaya pag-usapan natin yung mga bahagi ng gawain ng Panginoon na dapat natin pagkaisahan. Dapat tayong magtutuwang-tuwang para mapagaan tayo. Yung compassion, baga. Yung inyong bahagi, i-share dito sa mga tao. Para sila man din ay makatulong. Huwag tayong tatahimik lang. I-share natin sa kanila. Amen. Yun yung compassion natin. Kasi kung tayo lang din, hindi natin kakayanin. Malaking gastusin. Malaki. Ilang tao yung pakakainin natin. Malaking gastusin. Kaya nga, salamat sa mga taga-Timbo kasi may tumutulong paggawa ng pulpito, pag-ayos ng lugar. Salamat sa inyong lahat. Salamat doon sa mga nakipag-isa, sa mga tumutulong para mapagaan yung ating kabigatan. Amin mo ba? Salamat sa inyong lahat. Sa mga tumutulong para mapagaan yung ating mga suliranin sa buhay. Salamat sa inyong pakipag-isa. Amen. Hindi madali maging pastor, hindi madali maging leader. Tulad ni David, hindi madali maging leader. Ipagawa yung pangit tayo ng templo, napakalaki ng halaga yung kanyang ihinanda. Kulang pa yun, hindi mabubuo yun kung wala yung mga tao. Amen? Hindi mabubuo yun kung wala yung mga tao. Kaya kailangan yung suporta ng mga tao para mabuo yung napakalaking templo na yun. Amen? Kailangan yung back-up. Kailangan yung mga taong naghandog na may kasiyahan sa puso. Kailangan yung mga tao may kagalakan sa puso. Kaya pag kay Lord natin handog, dapat madama natin yung kagalakan sa ating puso. Kasi salamat privilege Lord, nakapaghandog ako sa iyo. Dati, iba isip natin, wala tayong pakialam sa Diyos. Kung ano lang yung gusto natin, yun lang ibigay natin. Amin po ba? Yung pinakaminos, alam niyo dati ako nung ako hindi pa born again, pag nagdukot ako sa pera,
yung pinaka mga gasgas na pera, yung pinaka walang kwenta pa sa yun yung ibibigay ko. Kasi walang kwenta pa naman Diyos ako noon eh. Hindi ko makilala talaga ang tunay na Diyos noong panahon na yun. Kaya ganun ako pag nagbalyo ng pagbigay sa Panginoon. So, ngayon naunawaan ko yung kahalagahan niya. Siya ang nagbigay ng buhay sa akin, siya ang nagbigay ng lakas sa akin, siya ang nagbigay ng pamilya ko. Salamat sa buhay ng pamilya natin, malakas tayo. Amin po ba? Kaya hindi ka maghinayang na magbigay ng may kagalakan sa Panginoon, maghandog sa Panginoon. Hindi ka maghinayang. Kasi pag inisip mo na ang buhay mo galing sa Diyos, buhay ng pamilya mo galing sa Diyos, lahat na mayroon ka galing sa Diyos. Hindi ka maghinayang. Ibibigay mo ito na may kagalakan. Maliban na talaga na makasarili ka. Wala kang pakialam sa gawain ng Diyos. Siguro wala naman ditong ganon. Amen. Lahat may pakialam. Amen. Lahat may pagmamahal sa Diyos. Taas nga ang kamay na nagmamahal sa Diyos. Huwag mo na ibaba. Taas mo yung kamay lang may kagalakan sa paghandog sa Panginoon. Yes! Hallelujah! Kayo na yung kamay ng Panginoon para sa iba. Amen. Kayo na yung bibig ng Panginoon para sa iba. Dapat may compassion. Kasi pag wala kang compassion, hindi mo ito may sisira sa iba. Pwede natin i-share ito sa mga kamag-anak natin. Tumulong ka naman para kay Lord. Kasi pag kami lang, hindi namin kaya rin. Konti lang kami. Amen ba? Dapat may compassion ka. Dapat bukas ang iyong mata, bukas ang iyong isip, bukas ang iyong puso. Marami tayong kaibigan na may babagi sa kanila ang mga salita ng Diyos. Amen. Kaya, tayo may nagsuporta sa ibang bansa, kaya hindi ganun kadami. May nagsuporta sa Bisaya, kaya lang, konti lang. Maaga sila nagbigay ng kalang suporta. Kaya lang, sa dami ng ginagastusin natin, unti-unti natin inaayos yung mga instrumento natin, unti-unti natin binibili yung mga dapat bilhin. Mga yung focus natin ngayon, yung sentro talaga ng event natin, yung Thanksgiving. Yun yung sentro ng ating pagkakaisahan. Amen. Hindi madali ang maghanda. Taon natin niya plano yan. Taon na pinaplano. Pinaghandaan. Amen. Hindi madali ang maging tagapanguna. Kailangan yung mga pinangunahan ay nandun yung suporta. Amen. Tulad ni David, nung may paliwanag niya yung kanyang compassion, yung kanyang paghahanda para sa templo, tinanong niya yung mga tao, sino ngayon ang kusang loob na maghandog para sa Diyos? At sumagot naman ang lahat. Nakipag-isang lahat. Kaya, kung titingnan natin, sila ay nagkaisa rin, magkasama, magkatuwang. Kaya, hindi mabigat kapag kasama mo lahat. Amen. Kapag ang puso ng bawat taong naghahandog ay masaya, may kagalakan. Amen ba? Kaya, ipag-pray niyo sa loob na mapuno kayo ng kagalakan ng Panginoon sa puso niyo. Na masiyahan kayo sa paghandog niyo sa Panginoon, sa pagtulong niyo sa ating darating na Thanksgiving. Amen po ba? Amen! Dapat mapuno tayo ng kagalakan ng Panginoon, mapuno ng kasiyahan ng ating mga puso. Salamat sa Diyos sa gabing ito. Nawa ang inyong mga puso, punuin ang Panginoon ng kagalakan. Buksan niya ang inyong mata, buksan niya ang inyong mga isip, buksan niya ang inyong mga puso. Magiyong ating mga tagapanood, tagapakinig, buksan ng Lord ang kanilang mga isip, buksan ng Lord ang kanilang mga puso para sa mensahe, para sa gawain natin na dating sa December 15. Amen po ba? Kailangan natin pagkaisahan yun. Kailangan tayong magkasama, magkatuwang para mapagaan natin lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Lahat tayo dapat gustuhin natin. Mahalaga ang inyong suporta. Mahalaga ang inyong pakipag-isa sa aming mag-asawa. Yung ating mga sakripisyo, i-share natin sa ating mga anak, i-share natin sa ating mga kaibigan, mga kasama. Amen po ba?
na magkaroon din sila ng kagalakan. Alam mo, ang gumagawa dito ang Diyos, hindi naman talaga tayo. Yung kagalakan na naranasan ng Panginoon David ay gawa ng Panginoon. Pinuno sila ng kagalakan ng Panginoon, kasiyahan ang kanilang mga puso para suportahan ang gawain ng Diyos. Amen. Lord, I pray na i-bless mo ang puso namin. Pagpalain mo kami sa gabing ito. Hindi namin, Lord, ang karunungan mo. Ang kagalakan, ilagay mo sa aming mga puso. Ang katapatan, ilagay mo sa puso namin. Yung pag-ibig sa iyo, Panginoon, ilagay mo sa aming mga puso. Pagpalain mo yung mensahe mo sa gabing ito. Matatak sa aming isip, sa aming puso. Ang pagkakaisa, pagkasama-sama, pagkatuwang Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Sa mensahe mo, punuin mo kami ng kagalakan mo. Punuin mo kami ng kasiyahan sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.